Nakarinig na ba kayo ng daing ng mga kaluluwa? Maaaring hindi ka panipaniwala, subalit may mga nakarinig sa daing ng mga kaluluwa sa isang villa kung saan may nagaganap na lagim. Narito ang unang bahagi ng makapangalisang balahibong kwentong tampok sa linggong ito. Pinamagatang Lagim sa Villa. Sa isa na naman, gabi ng lagim. Lamero! Bado, bitiwan mong patalim na yan! Matutulad ka sa ibang tumira dito sa Villa. Nananibing dahil sa pakialam. Huwag! Huwag! Paluluwain ko ang bituka mo. Huwag! Lalaslasing ko ngayon ang lalamunan mo. Ayon sa autopsy ni Dr. Martin, isang uri ng patalim ang ginagamit ng kriminal sa mga biktimang natagpuan sa liblib na lugar. Okay. Sinasaksak muna sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima at ang huli, nilaslas pa ang lalamunan. 3 na naging biktima, Chief. Sarge, at bago yung masundan, kailangan mahulog niya sa kamay ng batas ang kriminal. Chief, sino kaya ang suspect? At ano ang motibo ng krimen? Walang suspect, kaya wala rin katiyakan kung anong motibo. Mabigat yata ang kasong ito, Chief. Bakit ako pinatawag niyo? Andiyan naman si Teniente Cruz o si Detective Sanchez. Ikaw ang inirekomenda ng lahat, Sarge. Sa dahilang doon ka raw pinanganak at halos lumaki sa barangay na pinangyarihan ng krimen. Sa mismong barangay ho namin, sir? Oo. At baka hindi yung pa nababasa dyan sa report. Ang mga biktima ay dating nangungupahan sa Villa Cordova. Kilala ko ang may-ari ng Villa Cordova, si Don Fausto. Kababata ko yung anak niya. Pero 4 na taon na akong hindi umuwi sa amin eh. At hindi ko alam na pinauupahan na palang villa. Tiyak na hindi mo rin alam ang misteryosong pagkawala ng magkapatid. Ang magkapatid na dalagang Cordova. Sina Mercedes at Clarissa, Chief? Oo. 2 taon na ang nakararaan. Bigla na lamang daw silang naglahong parang bula. Ha? Isa rin niya sa kasong lulutasin mo, Sarge. At sa palagay ko, doon ka mismo magsisimula sa Villa Cordova. Hindi ko maaaring makalimutan ang Villa Cordova. Natatandaan ko pa noong bago ko mag-aral ng pagkapulis. Ang huling pag-uusap namin ni Mercedes at Clarissa. Basta ako, pagka-graduate ko sa Manila, babalik ako rito sa ating barangay. Bala ko nga pagagandahin ko ang bilang ito na iniwan sa amin ni Papa. Magkapatid nga tayo, Clarissa. Plano ko rin yan, baka akala mo. Maraming ang nagsasabi sa akin na kapag ginawa nating rest house itong villa, maraming dadayo rito at mangungupahan. Pwede nga yun, Mercedes. Kasi malapit lang dito sa Villa ang falls at ang magagandang view sa ating barangay. Eto na yung merienda pinakandaan niyo sa akin, Mercedes. Salamat po, Manang Milagros. Manang Milagros, kailan nga pala kayo pakakasal nung nanliligaw sa'yo? Ay, nako, Emilio. Kung si Dado rin lang, magpapakatandang dalaga na lang ako. Maluwag ang tornilyo sa ulo ng isang yun.
Sabi pa ni Manang Milagros, ang klase ng taong kagaya ni Dado ang madaling mapulyong at may posibilidad na maging kriminal. Natatandaan ko pang huling sinabi noon ni Mercedes. Nababahala lang ako na baka hindi matupad ang pangarap namin ni Clarissa. Dahil may manghuhula na nagbabala sa amin, mag-ingat daw kami dahil may nakita siyang masamang signo sa aming buhay. Na 2 taon mula ngayon, mamamatay kaming magkapatid. Kilala ko ang manghuhula na sinabi ni na Mercedes noon. Maaring makatulong siya para malaman ko kung anong nangyari sa biglang pagkawala ng magkapatid na Cordova. Totoo ang sabi mo, Sargento. Hinulaan ko na noon ang magkapatid ni Mercedes at Clarissa Cordova. Nabanggit nila kayo sa akin, Madam Aura. Kaya naparito ako sa inyo. Handa akong tumulong sa pag-iimbestiga mo sa abot ng aking makakayanan. Kung nahulaan mo noon na may masamang signo sa buhay ng magkapatid na Cordova, mahuhulaan mo pa kung sa ngayon ay buhay pa sila o patay na? Magpapalipas ka ba ng gabi dito sa villa? Magbabakasyon ho sana ng ilang araw, Aling... Lagrimas ang pangalan ko. Aling Lagrimas. May bakante pa ho ba kayong kwarto? Marami. Eto ang record book. Ilagay mo rito ang iyong pangalan at kung ilang araw ka mananatili sa villa. Opo. Bakasyonista ka ba? Hindi ho. Researcher ho ako at writer. Dito ko lang ho naisip isulat ang aking nobelang tinatapos. Anong pangalan mo? Emilio po. Emilio Santiago. Ha? Bakit to parang bigla kayong tigilan? Wala. Wala. Ilagay mo na sa record book ang pangalan mo at pirmahan mo. Tapos magbigay ko na sa akin ng down payment. Oho. Pwede ho bang magtanong? Ano yun? Nasaan na ho yung dating namamahala dito sa villa? Anak ho yun ng dating katiwala rito. Yun ho nagangalang Milagros. Ewan ko. Hindi ko kilala yun. Sino ho ba nakabili ito ng villa? Hindi ko rin kilala. Dado! Bakit? Ituro mo sa kanya ang kwarto niya at dalhin mo ang gamit niya. Ako na ho magbibitbit ng bag ko. Ako na. Pero may sugat kaya ata. Wala akong sugat. Bakit parang may bahid ng dugo ang suot mong guwantes? Ha? Dugo? Malalim na ang gabi. Pero hindi ako makatulog. Hindi mapura sa isip kong napansin ko sa mga taong dinatnan ko rito sa villa. Si Aling Lagrimas. Parang pamilyar sa akin. Pero hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. At yung si Tato. Halata akong natigilan siya nang sabihin kong may bahid ng dugo ang suot niyang guwantes na ikinaila niya. Parang may hinihilang kadena sa labas ng kwarto. Sinong gagawa ng ganong ingay sa ganitong oras ng gabi? Tumigil sa labas ng pintong ingay. Titingnan ko. Wala namang tao dito sa labas ng pinto.
Pero sinong lumikha ng ingay dito kanina? At nasaan ang hinihilang kadena? Akala ko, maaga nagkaroon ng resulta ang pag-iimbestiga mo sa Villa Cordoba, Sarge. Hindi, Jeff. Bumalik lang ako dito sa headquarters para i-report at isangguni sa iyong kakatuwang nangyari sa akin kagabi sa Villa. Kung akong tatanungin mo, iisa ang maring dahilan ng narinig mong parang hinihilang kadena sa kalaliman ng gabi. Pero wala ka namang nakita. Ano, Chief? Multo. Multo? Totoo kayang sabi ni Chief na maaaring may nagmumulto rito sa Villa? Ha? Biglang umihip ang malamig na hangin. Saan manggagaling ang malamig na hangin? Sarado naman ang mga bintana rito sa kwarto. At ano yung naamoy ko? Amoy kandila. May dumadaing. Emilio! Emilio! May tumatawag sa pangalan ko. Sino mga dumadaing na yun? Emilio! Sino mga tumatawag sa akin? Emilio! Emilio! Ano ka mo, Emilio? Mga daing? Oo, Aling Lagrimas. Nakarinig ako ng mga daing na tumatawag sa aking pangalan. Guni-guni mo lamang Hindi yun. ho. Matulog ka na, Emilio. Maniwala ka sa akin. Guni-guni mo lamang ang narinig mong mga daing. Wow! Okay itong almusal na inihain mo sa amin ngayon, Boss Dado. Oo nga, tapsilog na may mainit na kape. Ang sarap yan! Oh. Eh, bago pala tayong kasama dito sa villa. Hi! Hi. Good morning sa inyo. Ikaw siguro yung dumating nung isang gabi, ano? At umuko pa doon sa kwartong katapat namin. Oo. May pinuntahan lang ako kahapon ng umaga. Gabi na rin ako nakabalik kagabi. Magkatapat ba ang kwarto natin? Doon mo ba siya dinala, Boss Dado? Ha? Boss, Tumanguna siya habang kumakain ka, Pio. halika. Saluhan mo na kami. Salamat. At, Dado, dito na rin sa garden mo ihatid ang almusal ko. Nag-iisa ka lang ba? Oo. May nire-research lang ako tungkol sa isang nobelang isinusulat ko. Scriptwriter ka? Wow! Exciting daw ang trabahong yan, ah. Anong sinusulat mo, ha? Tungkol ba sa misteryong nangyayari dito sa Villa? Misteryo? Bakit? Meron ba? Kaya nga kami narito ni Jerry at nagkukunwaring bakasyonista. Pero ang totoo, kami ni Pio ang napili ng aming barkada na mag-spy dito. Bakit? Ano bang meron dito sa Villa? Balita kasi namin, may multo raw na nagpapakita rito. Ha? At ayon sa ibang nakuna namin ng impormasyon, sa gabi raw lumilitaw at maririnig ang mga kaluluwa na dumadaing. Mga kaluluwa na dumadaing? Hindi lang yun. Nabalitaan mo na ba yung mga nangyaring pagpatay dito? Tatlo na ang biktima na pawang nangupahan dito sa villa. Panglima yung magkapatid na Mercedes at Clarissa na biglang naglaho. Bali, 6 na kamo. Kasi pati raw yung nagngangalang Milagros, bigla rin nawala. Pero teka ha? Taga saan ka ba? At wala kang kabali-balita. Dayo lang ako rito. Pare-pareho lang pala tayo dito eh. Oh. Thank you. Salamat sa almusal, Dado. Nawiwirdoan ako sa Dado na yan, Emilio. Bihira akong marinig magsalita. Ha? Oo nga, para siya yung tipong taong tahimik ngunit mapanganib. Mag-iingat ka sa dadong yon, Sarge. Pati ako nawiwirtuhan sa karakter niya, Chief.
Kaya napatawag ako sa inyo. Baka andado na yon ng kriminal na pumapatay sa villa. Emilio, mabuti sumali ka sa Scrabble namin ni Jerry. May sasabihin kasi kami sa'yo eh. Ano yun? O, tama na yung paglalaro nyo. Nakahanda na inyong hapunan. Kumain na kayo. Susunod na ho kami, Aling Lagrimas. Emilio, Hmm. gusto mo bang sumama sa amin ni Jerry mamayang gabi? Saan? Mag-iimbestiga kami ni Pio sa paligid ng villa. At anong iimbestigahan ninyo? Ewan namin. Basta, maghahanap kami. Oo, for curiosity sake. Mahirap ang gusto niyong gawin eh. Bakit mahirap? Hindi niyo ba alam ang kasabihan? Ha? No? Curiosity kills cat. Baka sa pag-iimbestiga ninyo, mapahamak kayo. Ano ho, Madam Aura? Napahamak sina Mercedes at Clarissa? Yun ang lumitaw sa binalasa kong mga baraha, Sarge. Kaya tumawag ako sa'yo. Kung ganun, kumpirmadong patay na ang magkapatid na Cordova. Oo, may pumatay sa kanila. Madam Aura, kung nahulaan ninyong patay na nga ang mga kababata ko, mahuhulaan mo pa kung sinong pumatay sa kanila. Pia, gabi na. Nasa labas pa kayo ng kwarto ni Jerry. Nagpapababa lang kami ng kinain. Baka naman ituloy ninyo yung balak ninyong pag-iimbestiga ngayong gabi. Paano kaming makapag-iimbestiga eh? Lahat ng gusto kong pasukin kwarto, pinipigil ni Jerry. Eh kasi nga nakasara ang mga yun. Paano natin mapapasok? Ang sabihin mo, wala kang guts. Naku, bumanat ka na naman. Alalahanin mong mag-iisang linggo na tayo dito. Wala pa tayong nakikitang kahit na ano. Oh, ano na lang ang sasabihin ng barkada? Pio, alam naman nilang nandito tayo eh. Ang importante, tumira tayo dito at nag-obserba. Anong magagawa natin kung wala tayong makita? Alam nga namang mag-imbita pa tayo dito ng multo para may makita lang tayo. Teka, sandali. Maiba ako ng usapan. Hindi nyo ba alam ang dahilan at biglang nawala ang magkapatid na Cordova? Sina Mercedes at Clarissa? Hindi eh. Hindi namin alam. Pero iisa lang ang palagay ng mga taga rito. Pinatay din sila. Si Milagros, yung anak ng kanilang katiwala na naging katukatulong dito. Ganon din siguro ang nangyari sa kanya. Sino itong mga namamahala sa villa? Sina Aling Lagrimas at Tato. Ang pagkakaalam namin, sila ang nakabili nitong villa. Kaano-ano ni Aling Lagrimas si Tato? May nagsasabing anak daw ni Aling Lagrima, si Dado. May nagsasabi namang asawa raw nitong matanda, itong lalaki. Chismoso! Oh, di ba yun ang chismis? Si Tato? Malamang narinig niya tayo. Kung makatingin siya parang siyang papatay. Nag-aalala ako sa dalawang teenager na kasama kong nangungupahan sa villa, Chief. Tama lamang na binigyan mo sila ng babala, Sarge. Baka hindi nila sundin ang paalala ko sa kanila. Isama mo na sila sa mga minamanmanan mo. Yun talagang bala ko, Chief. Para maagapan ko silang matulungan kapag nalagay sa peligro ang kanilang buhay. Tahimik ang paligid. Malamang, hindi na tumuloy sa balak nila sina Jerry at Pio dahil sa babala ko sa kanila. Bubuksan ko na itong parang secret door. Madilim dito sa pababa sa basement. Kaya nagdala ako ng flashlight. Maagaw dito sa basement. Malikabok ang paligid. Ay.
Kapag may nakakita sa akin dito, siguradong magtataka kung bakit kabisado kong pasikot-sikot ng Villa. Ang hindi nila alam, bago pa sila napadpad dito, memoryado ko ng lugar na ito. Dahil naisama na ako rito noon nila Mercedes at Clarissa. Ha? Ang lamig ng hangin umihip. At biglang nag-amoy kadila. Emilio! Emilio! Ha? Ano itong unti-unting nabubuko sa harap ko? Na mga puting hugis tao. Mercedes? Clarissa? Kami nga, Emilio. Matagal na kami naghihintay sa pagdating mo. Nakalutang sa sahig ang kanilang mga paa. Mga multo. Mga kaluluwa. Emilio, huwag kang matakot sa amin. Kaibigan ka namin, kaya nagpakita kami sa'yo. Kailangan namin ng iyong tulong. Mercedes, Clarissa, alam niyo na siguro kung bakit narito ako sa Villa. Gusto ko rin kayong tulungan kung ano nangyari sa inyo, pero pakiusap. Tulungan niyo rin ako kung paano ko malulutas ang krimen at hiwagang nangyayari dito sa Villa. Naintindihan niyo ba ako? Oo, Emilio. Naiintindihan ka namin. Sumunod ka sa amin. Huh? Lumalakad sila. Pero hindi sumasayad sa sahig ang kanilang mga paa. Susunod ako sa kanila. Dito na lamang, Emilio. Huminto sila sa tapat ng isang nakasarang pinto. Pumasok ka sa kwarto. Oo, Clarissa. Mercedes. Susundin ko kayo. Hindi ako makapasok. Nakasusi ang pinto. Unti-unting naglahong kaluluwa ni Mercedes at Clarissa. May dumating. Papatayin ko flashlight. At magkukubli ako dito sa likod ng halik. Si Aling Lagrimas ang pumasok sa sikator. May dala siyang kasera. Tumigil siya sa tapat ng saradong kwarto. Binuksan niya ang pinto. At pumasok si Aling Lagrimas sa kwarto. Umiiyak si Aling Lagrimas. Bakit siya umiiyak sa loob ng kwarto? Anong dahilan? Hindi iyak ang matandang babaeng katiwala sa Villa nang walang dahilan, Sarge. Kaya nga nagtataka ako, Chief. Malamang may nakatagong lihim sa kwarto sa basement ng mansyon.
Wala akong tiwala sa Emilio Santiago yun. Hindi ako naniniwala sa alibay niya. Nagsusulat siya ng nobela. Malakas ang kutob kong nag-iimbestiga siya dito sa Villa. Huwag na huwag siyang magkakamali. Isang maling kilos niya at matatagpuan na lamang sa liblib na lugar ang kanyang bangkay. Jerry, bilisan mo! Huwag kang apurado, Pio! Baka may makakita sa atin sa paglabas sa kwarto sa ganitong 10 oras ng gabi. Sino nung makakakita sa atin? Sino ba? Si Boss Dado at si Aling Lagrimas. Malamang tulog ng mga yun. Salika! Teka. Bakit mo ako hinila rito sa likod ng malagong halamanan? Ikaw, ha? Huwag kang maingay. Ay no, ayun si Boss Dado. Ha? Aba, gising pa pala siya. At nasa garden set. Umiinom na naman siya ng alak. Hindi niya tayo dapat makita. Habang gising siya, hindi tayo makapag-iimbestiga sa paligid ng Villa. Oy, tama ka. Kaya bumalik na tayo sa kwarto. Tayo na. Bakit? May hawak na patalim si Boss Dado. Ha? Tayo na. Baka malasing yun eh. At tayo pa pagtripan. Delikado na tayo. Hello, Madam Aura? Hello? Ako nga, Sarge. Mabuti gising ka pa. Oh, bakit kayo napatawag? Nagsagawa na ako ng panguhula tungkol sa magkapatid na Mercedes at Clarissa. Alam mo na ba kung sinong pumatay sa kanila? Hindi. Pero nabasa ko sa baraha na ang bangkay ng magkapatid na Cordova ay nasa loob ng Villa. Salamat ho sa impormasyon, Madam Aura. Paulit-ulit akong magsasagawa ng panguhula, Sarge. At kapag nalaman ko kung sinong pumatay sa magkapatid na kababata mo, ipaalam ko agad sa'yo. Malaking na itutulong niyo sa pag-iimbestiga ko. Habang hindi ko pa nalalaman kung sinong pumatay sa kanila, sisikapin kong matagpuan ang bangkay nila Mercedes at Clarissa. Bawat kilos mo, Emilio Santiago. Wala kang kamalay-malay na minamatyagan ko. Wala akong tiwala sa'yo. Bago mo pa matuklasan at pakialaman ang hindi mo dapat pakialaman dito sa Villa, tatapusin ko na ang buhay mo. Ha? Hoy, Pio! Bakit nalalaki ang mga mata mo? Si Boss Dado. Umalis na siya sa garden set, Jerry. O ano ngayon? Baka matutulog na siya. Hindi. Hindi siya nagpunta sa tagliran ng Villa kung saan naroon ang kwarto nila ni Lagrimas. Saan nagpunta si Boss Dado? Pumasok sa loob ng Villa. Ha? Sayang. Bakit naman? Medyo nagugutom na kasi ako eh. Bahala ko tsumibog. Ops, huwag kang lalabas ng kwarto. Ha? Baka masalubong mo si Boss Dado at mapagtripan ka niya. Sa laki ng kahanon, kayang-kaya kanyang patayin sa gulpi. Madilim na dito sa kwarto. Pero sa sinag ng liwanag ng buwan na nagmumula sa bintana, nakikita ko na kahiga na si Emilio. At mahimbing na siya. Hindi ka na magigising, Emilio. Itatara ko na sa dibdib mo ang patalim na ito. Nakailag siya. Gising pa siya. Sino ka? May baril siya. Delikado ka. Kailangan makasibat na. Hoy! Huwag kang tumakas! Tumil ka! Kung hindi, papuputukan kita! Biglang nawala yung pumasok sa kwarto ko.
Pero hindi nabuksan ang harapang pinto ng villa. Malamang, narito lamang yung hinahabol ko. Hahanapin ko siya. Oh, may gumalaw sa tabi ng refrigerator. Malamang siya na yun. Siya yung nagtangkang pumatay sa akin. Tututukan ko siya ng baril. Oh, ikaw! Wag, Emilio! Jerry! Bakit pumasok ka sa kwarto ko? At tinangka mo akong patayin? Ha? Hindi ako pumasok sa kwarto mo, Emilio! Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo! Ano nung nagagawin ko sa kwarto mo? At bakit kita pagtatangkang patayin? Nagugutom lang kasi ako kaya sumikwat muna ako ng machichibog dito sa kitchen. Ito nga hawak ko pang tinapay at isang baso ng gatas. Nagulat lang ako sa pagtakbo mo kaya nagtago ako dito sa tabi ng ref. Pero huwag mo ako tutukan ng baril, ha? Sensya ka na. Nagkamali ako ng inaakala sa'yo. Bakit may baril ka? Wala. Pang self-defense lang. Kasi, sige. Pabalik na ako sa kwarto ko. Sige. Huwag kang magpapakabusog. Baka bangungutin ka. Tago mo yung baril mo, ha? Oo. Malalim na ang gabi. Boss Dado? Sige na. Doon na kayo sa kwarto nyo. Oo, Dado. Babalik lang kami sa kwarto namin. Boss, tatapusin ko lang itong kinakain ko. Jerry? Masama ang tingin sa atin ni Dado. Lalo na sa'yo, Emilio. Parang may galit sa'yo si Boss Dado. Duda ako sa Dado na yon, Chief. Maaaring siya nga pumasok sa kwarto mo, Sarge, at nagtangkang pumatay sa'yo. Wala akong sapat na ebidensya laban sa kanya. Kaya hindi ko siya kinumpronta. Tama. Huwag ka magpapadalos-dalos ng kilos. Namumuro na siya sa akin, Chief. Sarge, huwag mong hayaang maapektuhan ng Dado na yon ang pag-iimbestiga mo sa bilya. Maghihintay ako ng tamang pagkakataon para kumprontahin siya. Kapag inulit niyang pagtangkaan ng buhay ko, hindi ko siya urungan. Magkamatayan na kami kung magkakamatayan. Dado, huwag kang magdabog. Noong ko pa sinasabi sa'yo, duda ako sa tatlong yon. Lalo na dun sa Emilio na yon. Bakit ka nagdududa? May nakita ka ba sa kanya? May ginawa ba siyang hindi tama? Bakit mo ba siya pinagtatanggol? Wala akong ipinagtatanggol. Yung dalawang teenager ang subaybayan mo. Hindi si Emilio Santiago. Oh, mainit din ang dugo ko sa Jerry at Pio na yon. Sa dalawang yun, ako may masamang hinala. Huwag nila akong hamunin. Huwag nila akong pilitin. Dado, huwag mong isuntok ang kamay mo sa mesa. Baka masugatan ka. Sanay akong pumatay. Para lang akong pumapatay ng manok. Kapag pumapatay ako ng tao. Mag-iingat ka, Sarge. Akala ko nahulaan niyo na kung sinong pumatay kina Mercedes at Clarissa. Kaya kayo tumawag, Madam Aura. Hindi ko pa nahuhulaan kung sino ang kriminal. Pero maliwanag ang nabasa ko sa aking mga baraha. Nasa Villa ang pumatay sa magkapatid na Cordova. Salamat sa paalala, Madam Aura. Ano man sandali, maaaring muling pumatay ang kriminal na yon. Jerry! Pio, ba't ka umahangos? Kasi may natuklasan ako. Ha? Teka! Bakit nag-iimpake ka? Alis na tayo. Walang mangyayari dito sa atin. Kakadyawa lang tayo ng mga barkada natin. Bungol! Ngayon ka pa alis eh. May natuklasan na nga ako. Natuklas ang ano? Secret door. Patungo sa basement nitong villa. Secret door? Oo, Jerry boy. Sigurado ako.
May matutuklasan tayo sa basement. Pero Pio... Ngayon ka pa ba aalis? Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Mamayang gabi, Jerry Boy. Papasukin natin ang basement. Okay? Jerry, bilis! Oo, Pio. Kasunod mo ako. Doon tayo sa secret door. Oo, sige. Secret door. Sinasabi ko na nga ba't may binabalak na hindi maganda ang dalawang yun. Malas lang nila. Kapag nagkamali sila, madadagdag sila sa mga bangkay na natagpuan sa liblib na lugar. Tatawagan ko ulit si Sargento Santiago. Kailangan mabigyan ko siya ng babala. Maliwanag ang nababasa ko sa binalasa kong mga baraha. Muli magsasabog ng lagim ang kriminal na pumapatay sa villa. Sarado ang pinto, Pio. Hindi problema yan, Jerry. Nakapasok nga tayo sa secret door at nakababa tayo dito sa basement. Pero nakasara naman ng kwarto dito. Itong kapirasong bakal. Ha? Aaninin mo yan? Ano pa? Tutong kabing ko ang pinto. Ha? Ayan. Bukas na ang pinto. Ayos ah. Pumasok na tayo. Ngayong nakapasok na tayo, malalaman natin kung ano ang nasa loob ng kwartong ito. Maalikabok ang buong kwarto. At may mga sapot pa ng gagamba. Dali. Teka. Bakit, Pio? Itutok mo ang flashlight. Dito, sa life size na nasa painting na nasa dingding. Oo. Sino kaya itong matandang lalaking nasa painting? May nakasulat sa ibaba ng kwadro. Don Fausto Cordova. Alam ko na kung sino siya. Siya yung papa ni na Mercedes at Clarissa. Jerry! Oh, bakit? Bakit biglang nalaki yung mga mata mo? Tingnan mo, sa ibaba ng painting. Mga kalansay! May dalawang kalansay na nakakadena ang mga paa. Ayoko na dito, Pio. Lumabas na tayo. Halika na, bilis. Sige. Lumabas na tayo. Ginulat mo naman kami, boss. Akala namin kung sino nang umarang sa pinto. Masyado kayong mga pakialamero. Boss! Bakit naglabas kayo ng patalim? Dahil sa pagiging pakialamero nyo, hindi na kayo makakalabas dito ng buhay. Jerry! Mamamatay na kayo rito! Pio! Isa ka pa! Saan hahantong ang tagpong ating iniwan? Mapatay kaya ni Dado sina Jerry at Pio? Pakinggan bukas ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Lagim sa Villa. Sa isa na naman Gabi ng Lagim.